Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa pedigree analysis. So gagamit po tayo ng pedigree diagrams or chart. Nagpapakita po ng relationship between first, second, and third generation. And it also show the transmission of genetic traits over several generations in a family. So ginagamit po ito sa genetics para madali pong makita o matrace yung mga dominant or recessive traits na naipapasa po na from one generation to another generation. Sa pedigree diagrams, mga kabuhay, gagamit po tayo ng iba't ibang mga shapes and symbols. So ito po ay isang example ng isang pedigree chart or diagram. First, identify po natin kung ano-ano po yung mga shapes and lines na ginagamit po sa pagbubuo ng isang pedigree diagram. Number 1 po, kapag female, gumagamit po ang pedigree diagram ng circle at kung male ay square. Next po mga kabuhay, kapag kinonect po natin horizontal between female and male, so anong ibig sabihin po nito? It is a marriage line or the mating line. Next po, vertical line, okay, between the marriage line of female and male. Anong ibig sabihin po? It is the line of descent or ito na po yung kanilang magiging offspring or the second generation. Next po natin mga kabuhay, itong tinatawag na sibship line or ito po yung line na nagko-connect po sa mga siblings. Ito na yung kanilang mga siblings or offspring. So meron pong dalawang girl at dalawa pong male. Itong Roman numerals dito sa left side. So anong ibig sabihin po niyan? It is the generation number. So ito pong first, it is a first generation. Then yung kanila pong offspring or yung kanilang siblings, ito po yung second generation. Ano naman ang symbol kapag kambal or twin? So meron po tayong dalawang uri ng twin, dalawang female, so meaning identical twins po ito. Makita po natin na meron pong horizontal bar na nagko-connect po or connecting the branches between the two female. The same po ito sa identical twin kapag male naman po, so dalawang square. How about fraternal twins? Ito po yung magkaiba yung gender. So katulad po nito, may female, saka male po tayo. Wala pong horizontal line na katulad po sa identical twin. There is only one birth line na nagba-branch out between the female and the male. Dito po makikita po natin yung female, meron pong line na naka-slant, no? Anong ibig sabihin po niyan? So it is deceased or died or namatay na po itong female. So next po natin, if the mating line or the marriage line ay disconnected line. So anong ibig sabihin po? It is complicated. Next po, kapag may slant, no, na line sa gitna, so ang ibig sabihin po is separated. Kapag naman po shaded yung female or yung male, ibig sabihin po affected po yung individual with a specific trait. Kung ito po ay dominant or recessive. Kapag po unshaded, meaning unaffected or carrier. Yung triangle, ano bang ibig sabihin yan? Meaning miscarriage or nakunan po, no, yung magulang. At kapag adopted, katulad po nito, yung kung close and open na parenthesis. So adopted po yung kanilang anak na male. At mga kabuhay, kapag meron po tayong shaded na sa next generation, meaning affected po yung individual na yun, so ang tawag po natin doon is proband. Ito po yung individual in the pedigree that led to the construction of the pedigree. So, pagmumulan po ulit ito, probability na magkakaroon po ng affected children. So, counting review po tayo. Genotype. It is a gene pair of an individual carries for a particular trait symbolized with a pair of letters. So, tandaan po natin mga kabuhay, i-analyze po natin yung pedigree chart. Gagamit pa rin po tayo ng mga letter. So, ibig sabihin, kapag capital letter, meaning dominant, no, naka-align po tayo kay Gregor Mendel. Okay? Kapag naman po small letter, ito naman po yung recessive allele. So, kahit po anong letter ay pwede po natin gamitin sa bawat specific
specific traits. Sa mga kabuhay, for example, ang ginamit natin is letter D. Pag-a-analyze din po natin sa pedigree, so gagamitin po tayo ng mga pair of alleles kasi haploid po kapag isang letra. So kapag dalawang letra, diploid po or individual na po yun. Or dalawang dominant, so ang tawag po natin is homozygous dominant. Kapag naman po magkaiba, isang capital, isang small, ang tawag po natin ay heterozygous. Kapag dalawang maliit na letter or recessive, ang tawag natin is homozygous recessive. At yung interpretation po dun sa genotype, ang tawag po natin is the phenotype. Ito po yung mga observable traits of an individual, so based on its genotype. Sa mga kabuhay, magbigay po tayo ng isang example ng pedigree analysis. So dito po, meron tayong tatlong generation. So we have the first, second, and third generation. Doon sa first generation, makikita po natin na may shaded yung both parent, the male and the female. So meaning, affected po ito ng specific traits. At mapapansin po natin sa bawat generation, meron pong shaded. So meaning po, ang trait natin is dominant. Nagja-jump po ito from generation to the next generation. Aalamin po natin kung ano po yung mga genotype ng bawat individual. So, gagamit po tayo ng letter D. So, mga kabuhay, may number po ito. So, kung first generation, so 1.1, ito po, and 1.2. Kung sa second generation naman, ito yung 2.1, 2.2, 2.3, and 2.4. So, makikita po natin, ang anak po nitong dalawa, 0.2 at 2.3. So, meron po silang dalawang anak na lalaki. Kaya lang po, both are different. Kasi yung isang individual, shaded, so affected po siya, mana po sa magulang. Pero nagkaroon po sila ng dalawang anak na unshaded. So meaning po mga kabuhay, kapag unshaded, meaning nagdadala po ito ng recessive traits. Wala siyang dominant. Kailangan may lumitaw po na homozygous recessive. Both are small letter. Genotype or allele ng magulang is both are heterozygous. Pag heterozygous, may capital, may small letter. So, i-cross po natin gamit po ang Punnett square. Diploid, each column and each row. So, makikita po natin dito, type natin. So, dominant times dominant is homozygous dominant. Dominant times recessive is heterozygous. Recessive times dominant is heterozygous, and recessive times recessive, homozygous recessive. Kaya mga kabuhay, tama po yung ating allele, no, dun sa first generation. Both are heterozygous dahil may lumabas po sa kanilang anak na homozygous recessive, meaning unshaded. Ang allele ng kanilang mga anak, yung shaded, mana po sa kanilang dalawa, meaning heterozygous. At yung unshaded is homozygous recessive. Mga kabuhay, bakit heterozygous din yung allele nitong kanilang isang anak na lalaki? Kasi po, kung makikita natin, nagkaroon siya ng asawa na unshaded, automatic po, homozygous recessive to. At kung makikita po natin yung kanilang mga naging anak, halo. So, may shaded saka unshaded. So, meaning, may lilitaw po na unaffected at affected. So, try ho natin i-cross yung heterozygous saka yung homozygous recessive. So, dito po, dinistribute ko yung haploid ng heterozygous. Ito yung sa male, saka yung recessive. Then, yung sa female, yung naging asawa po is both are recessive. So, dominant times recessive, heterozygous. Ganun din po dito sa pangalawa, dominant times recessive, heterozygous. So, dito po, recessive times recessive, homozygous recessive. Recessive times recessive is homozygous recessive. So, meaning, mga kabuhay, nagkaroon po tayo ng dalawang unshaded. So, ito na po yon yung 3.2 at yung 3.4. At yung dalawa na nagkaroon ng dominant, ito ay heterozygous mana dun sa tatay. So, shaded din po yun. So, pwede po itong female or male. Probability lang naman po ito. So, affected po ito ng dominant trait. Kaya lang mga kabuhay, hindi lamang po 4 ang naging anak nila. So, 5. So, probable po na kapag nagkaroon pa sila ng isang anak, so, posible po na heterozygous din po ito or affected po ng dominant trait. Kaya ito po mga kabuhay,
kabuhay ang kanilang mga alleles. Mga kabuhay, check naman po natin dito sa unaffected na son. Nagkaroon po siya ng asawa na shaded. So meaning po, possible na homozygous dominant to or heterozygous. Kaya lang po, makikita natin sa anak, meron pong unshaded. Kaya po, ano ang allele nitong female, itong 2.4? So still heterozygous po. Why? Kasi nagkaroon po tayo ng unshaded, meaning kailangan may lumitaw po na homozygous recessive. So pag minultiply din po natin gamit po ang Punnett square, ito po yung sa male, both are homozygous recessive. Tapos yung sa female naman po is heterozygous. Recessive times dominant heterozygous. Recessive times dominant heterozygous. Tapos recessive times recessive, homozygous recessive. Recessive times recessive is homozygous recessive. So ito pong dalawa na naging anak po nila na heterozygous, meaning shaded kasi may dominant. Ito na po yun, yung 3.6 at yung 3.8. Anak nilang lalaki na 3.7, automatic po, nagdadala ito ng homozygous recessive. Mana po dito sa kanyang tatay. So tandaan po natin mga kabuhay, ang dominant trait probability po na meron pong affected individual or offspring from one generation to another generation. Hanggang dito lamang po mga kabuhay ang ating naging topic. Sa next video po natin, magkakaroon po tayo ng mga pedigree analysis po na example para po ma-interpret natin kung ito po ba ay dominant or recessive na trait. Sana po ay naintindihan natin itong mga symbol na ginagamit po sa pagbubuo ng isang pedigree diagram. So mga kabuhay, ingatan po natin ang ating mga kalusugan. God bless everyone. Bye!